Hi guys and welcome back. Sa video na ito pag-uusapan natin ang kwento ng real life Sakuragi. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng 2 o higit pang video kada linggo. Umpisa pa lamang ito, gorilla! Ungkoy! Bakulaw! Mahilig sa saging! Slam Dunk. Yan ang isa sa mga anime na talagang tinutukan ko noong kabataan ko at marahil kayo din. Ang anime na ito ay ang siyang nagtulak sa akin para bumili ng bola at mag-shoot sa pagkalayo-layong basketballan dito sa amin. Di tulad ngayon na puro mga romantikong palabas na ang pinapanood ng mga kabataan, ang Slam Dunk ang dahilan kung bakit marami sa atin ang mabilis pa sa alas 4 kung umuwi sa ating mga eskwelahan at puntahan ng kapitbahay nating may TV para lang manood ng Slam Dunk. Pero ngayong may mga edad na tayo, papunta na sa kung tawagin ay middle-aged person, papaano kung sabihin ko sa inyo na ang paborito nating bida na si Hanamichi Sakuragi ay isa palang totoong tao, na si Hanamichi Sakuragi ay hindi kathang isip lamang, na na-inspire ang creator na si Takehiko Inoue na iguhit ang Slam Dunk dahil sa kwento ng totoong tao. Yan ang tinutukan ko ngayon. Marahil isa ka sa mga nakakita ng larawang ito sa inyong mga Facebook timeline. Kung titingnang mabuti ang larawan ay kitang-kita ang pagkakahawig ng dalawa. Mula sa mata, matangos na ilong, mala-espadang kilay at syempre hindi mawawala ang parang pinafungsuy na buhok ni Sakuragi ay mayroon din siya. Tulad ng maraming caption sa Facebook, kalakip lamang ng litratong ito ang mga katagang Hanamichi Sakuragi in real life. Pero natanong nyo na ba na kung totoo nga ba si Hanamichi Sakuragi, ano ang naging buhay niya? Konektado ba ito sa anime na pinapanood natin? Base sa mga kwento tungkol sa kanya, si Hanamichi Sakuragi ay ipinanganak noong 1968 sa isang mahirap na pamilya. Mabilis na naulila ang ating bida. Itong pangyayari na ito ang nagtulak sa kanya upang maging bad boy sa kanilang lugar. Dahil hindi niya tanggap ang pagkawala ng kanyang ina, itinuon niya ang galit sa mga classmate niya sa kanyang paaralan. Naging bugnutin at bata pa lang talagang basag ulo na si Hanamichi Sakuragi. Mataas na tao ang ating bida, 12 anyos pa lang siya ay halos 2 metro na ang kanyang tangkad. Isa ito sa mga naging advantage niya sa pakikipag-away. Noong mga panahon na ito, wala pang alam na gawin si Sakuragi kung hindi ang mambuli at makipag-away. Ni minsan, hindi pumasok sa isip niya na maglaro ng basketball o sumali sa isang team para irepresenta ang kanilang paaralan. Pero ito ay nag-iba noong siya ay minsang nakipag-away sa isang lalaki sa kanilang eskwelahan na sakto namang isa ring miyembro ng isang basketball team. Dahil nga tigasing lalaki talaga si Sakuragi, sinadya niya mismo sa gym kung saan nagpa-practice ng basketball ang kanyang kaaway. Sa away na ito, nabugbog ng sobra si Hanamichi dahil sino nga ba ang nasa tamang pag-iisip na puntahan ang kaaway ng mag-isa kasama pa ang buong team at hamunin ng suntukan. Sa labas ng gym ay iniwan ng team si Sakuragi na nakahandusay at puno ng pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dito ngayon papasok ang kanilang coach na siyang hindi nagkaroon ng pagkakataong pumagitna sa away dahil wala siya noong nangyari ang bugbogan. Tinulungan niya si Hanamichi at doon nagsimula ang magandang pagkakaibigan ng dalawa. Fast forward, dahil naging maganda ang pagsasama ng dalawa, nakumbinse na mag-tryout si Hanamichi para sumali sa kanilang team. Imbes na gamitin ang tangkad sa pagkikipag-away na alam naman nating masama, ay bakit hindi na lang gamitin sa mabuting paraan kung saan maaari ka rin namang manalo ng walang sakitan. Naging maayos naman ang training ni Hanamichi at malaki ang nakikitang potensyal ng kanyang coach. Base sa mga kwento, 17 anyos siya nang unang makasali sa isang totoong basketball match. Bagamat baguhan pa lang, hindi siya nagpatinag sa mga kalaban. Ang kalaban nila noon ay masasabi kong profesional na pagdating sa pagbobola. Pero nilampaso niya ang mga kalaban at doon sa sinasabing match ay nakakuha siya ng sumatotal na 33 na puntos. Nabanggit ko na nilampaso niya ang mga kalaban pero hindi kaya ng isa ang 5. Hindi kinaya ng kanyang kakayahan na buhatin ang buong team at sa huli nakakuha sila ng 59 points at ang sa kalaban naman ay 115 points. Tandaan na sa 59 points ay 33 ang kay Sakuragi at ang 26 naman ay sa buong team. Bumalik si Sakuragi sa Tokyo kung saan siya naninirahan. Pero ang pagbalik niya na ito ay ang magiging sanhi ng hindi inaasahang insidente.
Pagbaba niya sa sinasakyang bus, tumawid siya sa kanto. Sa kanyang pagtawid ay sakto namang may humaharurot na sasakyan at doon nabunggo si Hanamichi Sakuragi. Alam natin na may malaasero siyang katawan dahil nga marami na ang kanyang karanasan sa pagkikipagbugbugan. Pero sa pagkakataong ito, ang itinuturing natin na man of steel na si Sakuragi ay hindi kinaya ang pinsalang natamo sa aksidente. Pagkabunggo ng sasakyan ay sa totoo lang nakatayo pa siya pero hindi na niya nakaya pang umalis sa gitna ng kalsada at sa gitna ng kalsada siya nawalan ng malay. Agaran naman siyang dinala sa pagamutan pero pagdating ay nalaman nila na wala na pala siyang buhay at ang kanyang ikinamatay ay internal hemorrhage o internal bleeding. Isang napakagandang kwento at nakaka-inspire kung tutuusin. Isang simpleng tao na naging bad boy dahil sa pagkawala ng kanyang magulang at unti-unting binabago ang sarili para sa magandang kinabukasan. At ang kwentong yan ay ang naging inspirasyon ni Takehiko Inoue para gawin ang anime series na Slam Dunk. Isang napakagandang istorya para gawing anime. Pero subalit, katapwat, bagamat nasagot na natin ang ilan sa mga kailangang masagot sa naging buhay ni Sakuragi ay may isang tanong tayong dapat malaman. Ito ay kung ang lahat ba ng ito ay may katotohanan o pawang imahinasyon lamang. Well, hindi ko alam kung magagalit kayo o masisiyahan dahil may bago na naman kayong kaalaman sa istoryang ito. Pero ang lahat ng ito ay hoax lamang o walang katotohanan. Isang likha lamang ng isang tao sa internet at dahil nga totoong malaki ang pagkakahalintulad ng dalawa ay ginawan ng magandang kwento. Ang tanong ngayon kung hindi si Hanamichi Sakuragi ito sino nga ba ang tao na ito? Well, ito si Yoshiki Hayashi at isa siyang miyembro ng banda sa Japan na may pangalang X-Japan. At sa totoo lang, ito ay ang kanyang itsura noong kanyang kabataan. Pero ang maganda niyan ay tumutugtog pa siya. Active pa siya kumbaga at sa totoo niyan nag-donate siya ng halos $100,000 sa Earth Alliance, isang donasyon para makatulong sa pagpapatigil ng apoy sa Amazon. Hindi lang yan, si Yoshiki ay nag-donate din ng 10 million yen para suportahan ang mga biktima ng apoy sa Kyoto Animation na nangyari noong July 18 at marami pang iba. Alam nyo, malawak ang impormasyon na pwede nating malaman sa internet na sa simpleng click mo lang ay marami ka nang malalaman. Pero hindi lahat ng impormasyon dito ay may katotohanan. Mas maganda pa rin kung gagawa ka ng sarili mong pagsasaliksik na para kang nagluluto o kaya naman bumili ng instant noodles. Parang ganito, nanonood, makikinig ka na lang at ako na ang bahala sa mga impormasyon na gusto mong malaman. At dyan matatapos ang kwento sa totoong litrato ni Hanamichi Sakuragi. Pero hindi pa tapos ang ating video. Ito ang video. Pagkatapos ng video, sa parating ito magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Ang una nating komento ay manggagaling kay Kent Gamer na sinabing, pa-shoutout po, solid fan po since 200k sub. Pero di pa rin ma-shoutout kahit isa. Pasensya ka na kaibigan ha, gusto ko mang lahat kayo i-shoutout ay hindi ko magawa at para doon humihingi ako sa inyo ng tawad. Pero shoutout sa iyo kaibigan Kent Gamer, lagi kang mag-iingat. Para kay Melanie Jane Chavit naman, Kuya, lagi po ako nanonood sa iyo, sana mapansin mo next vid. Hi Ma'am Melanie, kung nasaan ka mang lupalop ng Pilipinas o mundo, shoutout sa iyo at salamat sa walang sawang suporta na ibinibigay mo. Ingat po kayo lagi. Ang pangatlo naman ay manggagaling kay Gilbert15 na sinabing, ang ganda pala ng boses mo Sir Kaalman. Ingat kayo kasi yung kinakanta nyo may sumpa. Yun nga kaibigan ano pang magagawa ko nakanta ko na siya. Ganun pa man, maraming salamat kaibigan Gilbert sa pag-iwan mo ng komento at lagi ka pong mag-iingat. Ang pang-apat naman ay manggagaling kay Sibak na sinabing, Boss, last mo na yan ha. Kaibigan sinubukan ko lang naman. Sana ipagpasensyahan nyo na ako. Pero ayun, nevertheless, salamat pa rin sa panonood kaibigan at lagi kang mag-iingat. Ang panghuling komento naman ay manggagaling kay Nasren Mama at sinabi niyang, ahehehe, mga tao kasi hindi alam ang tunay na kahulugan ng my way. Kaya nga my way kasi may iba-ibang way ang bawat tao. Solid kay kami dito sa Mandawi. Idol, shoutout po, more power Kaalman. Salamat kaibigan sa paglaro mo. Alam na namin ngayon na ang kahulugan ng my way ay kaya nga my way kasi may iba-ibang way ang bawat tao.
Ingat ka kaibigan at maraming salamat sa pag-iwan mo ng komento. Gayon din ang lahat ng mga nanonood sa Mandawi. Shoutout po sa inyong lahat. At dyan matatapos ang ating video. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. Tulad na lang ng video sa bandang kaliwa kung saan pinag-usapan natin ang bansa na may 2,000 daang mga isla at sa bandang kanan naman ay ang nakakabilib na pagtakas sa kulungan ng 3 preso. At ayun na nga, maraming salamat sa suporta and as always guys, thank you so much for watching. Goodbye.